Kinilala ang sarap Pinoy sinigang bilang isa sa best soup sa buong mundo. Kaya proud na proud si Juan dahil ang ating sinigang di lang isang bersyon. May sinigang na baboy, isda, baka at kung ano-anong lamang dagat. Name it, we have it, and we eat it. Ang kainan ito sa Cavite City, trio ng sarap ng sinigang ang ipinagmamalaki. Sa isang mangkok kasi, matitikman na ang sinigang na baka na may kasamang crispy liempo at chicharong bulaklak. Only sabaw na, only rice pa. All for 120 pesos only. Pakulo yan ang ka-wonder nating si Jason. Sa unang tingin, mukha lang ordinaryong bahay. Pero dinudumog ito ng sinigang lovers. Saktong-sakto. Dahil maulan ang panahon, parang gusto kong kumain ng sinigang. Kaya naman, dumayo pa ako dito sa Mimi's Food House sa Cavite para tikman ang pinagmamalaki nilang sinigang overload. Malita ko, naghahanap kayo ng sinigang eh. Opo, tinanong ko nga po kay Kuya. Kuya, salamat ha. Thank you po ha. Turuan ko po kayo magluto ng sinigang. Tuturuan mo ako magluto ng sinigang. O, sige, game ako dyan. Sige, game. Mga ka-wonder, share ko lang po sa inyo sa mga sinigang, sa mga variety ng sinigang. Ang pinaka-paborito ko dyan is sinigang sa bayabas, yung malaki matayo isda. Itong sinigang na gagawin natin, medyo kakaiba to kasi ginawa ko siyang overload. Sobrang hilig ko sa sinigang. Kasi talagang kahit saan ako magpunta, sinigang talaga ang order. Inahanap mo lagi. Willing to wait ba, Empoy? Bago mo yan matikman, magluto muna tayo. Ito pong baka, pinakuluan na natin to ng halos 4 na oras. Pag ba naglalagay ka ng sibuyas tsaka kamatis, naka-inhale ka o naka-exhale? Pwede naman pang mag-inhale tsaka exhale. Ayun, tama naman. Habang hinihintay itong kumulo, maghiwa ka muna, Empoy, ng crispy liempo at chicharong bulaklak na pang toppings. Ang maganda sa kanya, may pattern na siya, Opo, Kuya, di ba? Nilalagyan ko na siya ng... Meron siyang, tawag doon, yung palatandaan ko saan mo siya hihiwain. Wow! Wow! Pwede ba akong mamasukan sa'yo? Mahal ang talent mo, sir. Mamaya, tutulong ako mag-serve. Sige po, salamat. Okay. Teka, Empoy, bakit parang pangsisig naman ang liit ng hiwa mo? Yung mga customer mo, yung mostly, gusto nila taba o yung laman Mahirap po, talaga. taba talaga. Taba talaga? Hindi ko taba talaga ang hinahanap. Grabe oh. Napaka-crispy oh. Barboy. Kapag kumukulo na ang sabaw, pwede nang ilagay ang pampaasim na sampalok at ang mga gulay. Ilang minutong kulo-kulo lang yan. Sa isang mangkok, pagsasamahin ng liempo, chicharong bulaklak, laman ng baka, at saka ibubuhos ang gulay at sabaw ng sinigang. Empoy, tikman na yan. Mga ka-wonder, kain tayo. Ayan oh. Lalagyan natin ito. Itsyong kawali. At ito, baka. At gulay. At chicharong bulaklak. Sarap. Pwede bang gawing soft drink? Pwede naman. Only sabaw din tayo dito. Sarap. Pagpatak na 5:00 ng hapon, nagbubukas na ang kainan ni na Jason. Okay. Ready? Okay. Ito na po ang inyong order. Kaya na po ang beef sinigang. Extra rice, kuya. Extra rice ka. Okay, extra rice si kuya. Extra rice. Extra rice, please. Ang tulin, ha? Extra rice. Alright. Okay, selfie. Kamusta po yung lasa? Masarap. Masarap? Naubos ko na nga eh. Oo nga, parang ka na, no? Mga tatlong talyasi ka na. Wala ba may high blood po sa inyo? Ikaw? Licho kawali here. Joke lang. I wonder, paano nga ba naging sinigang lover ang mga Pinoy?
Ayon sa food historian na si Chef Christopher Karangian, hindi raw tukoy ang pinagmula ng sinigang. Buong Southeast Asian region, merong mga pagkain na similar sa sinigang, yung tom yum soup. Pero anong difference nila? Number one, mas maanghang siya ng konti dahil wala namang anghang yung sinigang. Pero yung paglalagay ng mga ingredients ng mga gulay at yung flavor profile kumbaga ng asim nandun. Na kung titignan natin, kapamilya natin sila sa buong Southeast Asia. Kaya maaari na yung sinigang, nanggaling yon, yung inspirasyon na yon, nanggaling sa mga Malay, sa kultura din ng mga Malay, na present doon sa mga karatig bayan.